The bromance fallout continues between Donald Trump and Elon Musk. Sinabi ko last time na malaki yung social media following ng dalawang to. For sure, magkakaroon ng Twitter war yung dalawa, and yun na nga yung nangyayari on recent days. Ang tanong, based on my personal opinion, sino kaya yung mananalo sa dalawang to, assuming nag-continue yung kanilang bangayan? This will be the subject for today's TRFM stock market updates. On another news, nag-report ng inflation ang Pilipinas, and tuloy-tuloy pa rin na nag-slow down yung inflation. Therefore, for sure magkakaroon ng a more dovish approach sa interest cutting cycle ng Pilipinas. I think magpapatuloy pa siya throughout the year. Therefore, good for the equities market. And Donald Trump, sinabi niya meron daw siyang very good call with Xi Jinping. Ang tanong, magmamaterialize kaya to? Kasi iba yung headline, iba yung ginagawa ng dalawa di ba? Sa headline makita mo merong good negotiation, pero behind the scene parang may trade war pa rin And a potential disaster news sa lahat ng investor in the Philippines na bumibili ng mga US investment product because of this Section 899 under the so-called Big Beautiful Bill na niluluto ni Donald Trump. Maya, pag-usapan natin. And recently, niluluto na yung 200 wage hike. Malapit na ata siyang ipasa, Pipirmahan na lang ata ng presidente. Ngayon, ano yung opinion ko about this 200 wage hike na ipapasa, and how will this affect the corporate earnings? And on corporate news, matunog ngayon yung ila-launch ng Bloom, yung kanilang online gambling app that will rival or potentially rival DigiPlus. So Mint or GCash, possible na nire-ready na nila yung IPO ng GCash because of this share split, di ba? Mamaya, let's discuss this. And BSP survey, according to BSP, Filipino household turn gloomy. Yan na sinasabi ko. As price rises or job scarcity. So recently nag-report din ng medyo umangat yung unemployment rate ng Pilipinas, pero mababa pa rin yun. My personal opinion na yung mga gantong gloomy blah blah blah, dapat magre-reflect yan sa mga corporate earnings, di ba? And lastly, AC Health, subsidiary ng Ayala Corporation, tutulong na siya sa HIV screening and treatment. Kasi nagiging disaster ngayon itong HIV cases sa Pilipinas. Puro kasi kayo kabaklaan, okay? And today is June, Pride Month. So stock market update muna tayo. So recently naglabas ng inflation data ang Pilipinas, 1.3% lower than the same period last year. However, maski nilabas yung inflation data na yon, hindi gumalaw ang PSEI. And in fact, PSEI is still the worst performing index. At least yung nakikita nyo sa aking screen. Meanwhile, yung knockdown ng 20% from the top this year na US market, continue silang nag-green. Pero the big story is still a lot of the investor are rotating on the international and emerging market. Southeast Asia ETF is also in the green. The world index is in the green. My personal dividend retirement portfolio is also in the green. And may mga paparating akong dividends this month na pag na-factor in, mapupush pa yung aking year to date into ganun din, more than 15% year to date.
And if you want to follow more of my analysis and my personal dividend retirement portfolio, check the pinned comment. And if you are an investor of the Philippine stock market, no, PSEI, I would understand that you are frustrated kasi on a sea of green, sila na lang yung red, di ba? Very weak yung performance ng PSEI. And we'll see kung magbabago yan in the coming months. So June is the last month of second quarter, no? So pababa yung inflation and pag nag-report ng maganda-gandang earnings result yung mga companies, baka makabuelo ang PSEI. Pero matagal pa yon, di ba? Siguro mga 2-3 months pa before those earnings result, magiging muna, tagtuyot, okay, ang PSEI. Maybe during that time period. Ngayon, doon na ako sa topic ko for today. Sino sa tingin ko yung mananalo between Elon Musk, di ba? Yung sinasabi nung karamihan na genius and the richest man ata siya, no? Di ba? In the world. I'm not sure kung yun pa rin yung status niya or number 2 na lang siya or number 3. And ang kinakalaban niya is the President of the United States of America, Donald Trump. So, sino sa tingin ko yung mananalo sa dalawang to? Well, obviously, mananalo dyan eventually si Donald Trump, President of the USA. Na ito yung napapansin ko sa mga magagaling na businessman, no? I think sa mga magagaling na businessman, mga magagaling na oligarchs, may lagi dyan, no? Meron silang unwritten rule pagdating sa kanilang business, and that is you don't ever go into a verbal conflict with the sitting president. Hindi mo yan makikita or very rare mo yan makita sa mga magagaling na oligarchs. Even nung time ni Duterte, di ba? Ni former President Duterte, nung masasabi mong siya yung pinaka-hostile pagdating sa mga businessman o kanyang administration, and you never see these oligarchs na naglalabas ng bad statement, di ba? Kay Duterte. Kasi you don't do that, okay? In fact, if may pagkakataon ka, laging good praises lagi dapat ang binibigay mo sa sitting president. So bakit? Kasi ang presidente, siya yung may hawak ng yung mga or I should say mayroon siyang impluwensya sa mga ongoing rules and regulation sa current government. Kung saan, di ba, yan yung pina-follow ng mga businesses eh. Kasi kung businessman ka, kailangan walang hadlang sa mga mo, sa mga business plan mo, sa mga expansion mo. Kaya dapat tahimik ka lang or naglalaylo, ganon. Di ka sumasama sa mga sa mga ganyang gumagawa ng bad comments about the sitting president. May mga machineries yung mga yan, no, gumagawa ng mga ingay, pero yung sila mismo yung magsasalita. Wala kang makikitang ganon eh. Okay? However, with Elon Musk, siya mismo yung gumagawa ngayon ng bad comments kay Donald Trump. Kasi si Elon Musk, for those who don't know, siya yung isa sa mga nagpondo kay Donald Trump, di ba? Noong kanyang election. And si Elon Musk, malaki yung kanyang social media following. Malakas siya mang-hype. So for sure, yung pag-back up niya kay Donald Trump, yung pag-hype niya kay Donald Trump during the election period, nakatulong talaga yan sa pagkapanalo ni Donald Trump. However, kung pagpapatuloy niya itong kanyang rant, kanyang mga hateful na comments against Donald Trump, eventually matatalo siya kasi nga yung kanyang mismong company Tesla, unang-una is a bubble stock. Kasi nga malakas mang hype si Elon Musk. And second, nagbe-benefit yung kanyang Tesla sa gobyerno mismo with all of these contracts and these regulatory credits na natatanggap niya.
One example is yung kanyang Tesla motor, yung electric vehicle arm ng kanyang Tesla company. A big part ng profit growth driver ng kanyang Tesla company is yung tinatawag na regulatory credits. Kasi nga nagmamanufacture siya ng mga electric vehicle. E di ba nga sa mundo ngayon, there's a big push into renewables, ganon, electric vehicle. And ini-incentivize nila yung mga malalaking corporations na na gumagawa ng electric vehicle tulad ng Tesla. So nakaka-receive siya ng tinatawag na regulatory credits, and because of those regulatory credits, nagkakaroon ng additional growth yung profit na nire-report ng Tesla. And actually nagkaroon din siya ng surplus on those credits, and binebenta niya yon on other car manufacturers na kulang-kulang sa mga ganong klase ng regulatory credits, kasi I think may requirement ata yung mga yung mga car companies na i-satisfy na number of regulatory credits. So binebentahan niya yung mga ganon. Ngayon, yung mga ganong klase ng regulatory credits, di ba, from the word itself, subjected yun sa mga different government regulations. And speaking of government regulations, sino ba yung may impluwensya sa mga ganyang klase ng government regulations? Eh di si Donald Trump, di ba? Eh kung puntiryahin niya yon, yung mga ganong klase ng regulatory credits, eh di yari na kagad ang ang Tesla company ni Elon Musk. Eh sabi ko kanina, itong Tesla stock ni Elon Musk is a very or I should say it's a bubble stock. Ayan kita niyo yan, PE ratio 162. Saan ka nakakita ng ganyang PE ratio? Eh yung growth nga na ito, nagde-decline na siya on recent years. In fact, hindi na siya yung the biggest EV manufacturer in the world. The biggest EV manufacturer na in the world is BYD, a Chinese company. And yung market share ni Elon Musk, mas magde-decline pa yan in the coming quarters. Kasi nga madaming bumoboycott ngayon sa kanyang sa kanyang Tesla company, especially on the EU region, di ba? Na for sure, dahil sa masyadong hostile ang US against China on recent months, iboboycott na rin yan ng madaming Chinese. So sinabi ko kanina, Elon Musk is one of the richest man right now in the world, pero a big part ng kanyang net worth naka-tie up dito sa kanyang bubble stock na Tesla. So pag itong bubble stock na to, pinutok ni Donald Trump, magko-collapse yung stock price niya, ganon. Yung net worth ni Elon Musk, di ba, significantly, mas lilit yun ng liliit, okay? Or I should say, mas bibilis yun, magko-collapse yung kanyang overall net worth. So I think kapag hindi tumigil ang si Tesla sa pag-atake kay Donald Trump, I think it would be a disaster sa kanyang company. Na ito rin yung tinitingnan ko sa mga hawak ko na businesses. Kapag yung insider ng hawak ko na business, yung kanyang management, sila mismo umatake, kunyari kay Marcos, di ba, kay BBM, doon pa lang potentially baka ibenta ko na kagad yung stock price. Maski maski sabihin mong siya, maganda yung kanyang fundamentals, maganda yung kanyang growth prospect. Kasi for me, talagang hindi magandang atakihin, di ba, yung current sitting president. I think eventually Donald Trump will win, and si Elon Musk, I think eventually tatahimik yan, di ba? For sure, hindi niya afford na atakihin si Donald Trump. On another news, di ba? Meanwhile, nagkakaroon naman ng baka ito na yung potential bromance naman ng ni Trump tsaka ni Xi. Di ba? Kapag nagpatuloy ito, baka magbulra na naman yung US market. We'll see. Pero kasi behind the scene, talagang may kanya-kanyang galawan pa rin na ginagawa yung dalawa sa kanilang mga tariff, no? So maybe this is the reason why medyo karoon ngayon ng positive sentiment ulit sa US market. So unti-unti gumagapang na naman sila ng gumagapang pabalik sa kanilang all-time high.
'Di ba? Mapapasana all ka na lang eh. Pilipinas. Ano ba? Ano ba kailangan mong sentiment para mag all time high ka naman, 'di ba? And on another news, Section 899 ng Big Beautiful Bill is very bad sa lahat ng Filipino investor na nag-i-invest sa US market. Kasi napapansin ko in recent years, madaming mga in-over na product na na kung saan yung mga equities na hawak ng product na yon mga US based, especially yung mga passive income na mga in-over na product daw. And then syempre binibili siya ng mga Filipino investor kasi for added diversification daw. Para daw magkaroon sila ng exposure sa US market. Tanggap sila ng dividend. Well, kapag naipasa to, based on the Section 899, pwedeng umabot yung or magkaroon kayo ng additional taxes na babayaran. Initially 5% and pangat ng pangat yon every year for 5 years ata. So kung pangat siya ng pangat 5% every year, possible siyang pumatak 50% tax on dividends. So kapag gano'n, di ba? Ano pang reason mo para mag-invest sa US market kung gano'n ka tataksan yung mga passive income na natatanggap mo, di ba? So if mayroon kang US product ngayon na hinahawakan, US investment, tanggap ka ng dividend, kailan mong tignan ano yung progress ng Big Beautiful Bill ni Donald Trump. Especially yung Section 899 na yan, kung may babaguhin sila dyan. And then, yung 200 pesos wage hike, ano yung opinion ko rito? Well, ang matatamaan nito is yung mga small and medium, di ba? Kasi yung mga corporations na, yung mga malalaki na, yung mga nasa PSE, kunyari mga 1 billion and above in market cap na mga businesses, yung mga ganun yung klase ng 200 wage hike, gagawa lang yan ng adjustment eh. Anong adjustment yung gagawin nila? Magbabawas lang sila ng tao, di ba? Or kunyari, yung gagawa sila ng expansion, babawasan lang nila yung i-hire nila na tao. Ganun lang. Para ma-offset yung epekto ng yung mga ganyang 200 wage hike. Pero yung mga small and medium na mga enterprises, corporation, sila yung mayayari. Bakit? Mahirapan silang mag-adjust eh. Kasi yung mga yan, mayroon niyang talagang number of manpower na hinahire para mag-function yung kanilang small and medium businesses. Di mo naman sila basta-basta pwede mag-adjust ng kukunti lang yung i-hire nila kasi mababurden masyado yung iba nilang worker, di ba? Sasaluhin siya masyado ng iba nilang worker. Therefore, sila talaga yung mag-absorb ng mga ganyang klase ng wage hike. And because of that, matitigil yung mga potential expansion nila, ganon. Or better yet, baka yung iba, babawasan yung kanilang profit margin, ganon. Or yung iba, baka pag hindi nila na-absorb yung ganyang wage hike, mayayari sila, di ba? Maaari silang mabankrupt, ganon, mag-close down eventually. So yung mga ganyang klase ng wage hike talagang pinag-isipan yan. So instead of wage hike, dapat ang kinokontrol dyan is yung mga inflation, yung mga commodity ng Pilipinas, yung mga basic commodities, yung mga food prices. Yun dapat talaga yung kinokontrol and hindi yung yung mga wage hike na ganyan. And for this news, malalaman natin yan sa second quarter. Kasi minsan may ganyang mga headline pero makikita mo sa second quarter, di ba? Growing pa rin naman yung corporate earnings ng mga businesses, ganon. Kasi yung mga ganitong klase ng gloomy outlook, hindi naman lahat ng spectrum sa household tinatamaan, di ba? And then, you have Razon's Bloomberry. Recently, kakaroon ng movement sa stock price nito because of speculation. Nagagawa daw siya ng ano ba yun? Yung Mega Fanalo app that will try to take some market share kay DG Plus. Na possible yon kasi yung barrier to entry ng yung mga ganyang gambling, hindi naman siya ganun kalaki eh. Si DG Plus, very profitable siya ngayon kasi siya yung yung may tinatawag na first mover advantage. Sila yung nakauna. Ngayon with Razon, malaking businessman to eh, di ba?
kung may businessman talaga na ano, possible makakuha ng ano or didiskarte paano makakuha ng market share sa mga ganyang online gambling, possible si Razon yun, okay? And kapag nag-succeed siya rito, di ba, dalawa yung maging growth driver niya eventually kasi meron siyang local casino, hotel and resort plus casino. So meron siyang physical at the same time meron ba siyang online, so magiging dalawa yung kanyang growth driver. Aba, kung nag-materialize yun, talagang siya yung magiging online gambling champion, di ba, ng Pilipinas. So if naniniwala ka na magmamaterialize yung kanyang online gambling, then maybe yes, I think attractive yung kanyang ngayon, stock price. And GCash, nagre-ready daw mag-IPO. Kuha siya ng share split para mapababa yung kanyang par value into 3 centavos para mas madaming makabili, di ba, na retails. Okay, so niluluto na siguro yung na ito. Pag-IPO niya, pag nag-IPO to, for sure, pepresyohan to at a premium price. Therefore, magbe-benefit dyan si, si Globe and all of the insiders ng business na to. Kasi, makapag-raise sila ng madami-daming capital, di ba? And lastly, di ba, yung health disaster sa Pilipinas. So, tutulong na daw ang AZ Health for screening and treatment. Pero dapat prevention yan di ba? Before ka pumunta sa screening and treatment, dapat sa prevention pa lang, yun na yung tinututukan Ano ba yung magandang prevention neto? Unang-una, tigil nyo na yung kabaklan nyo. Di ba? Yung mga man-to-man. Ew. Second, kung may mangyayari man na man-to-man, gamit kayo ng protection. Puro kabaklaan na nga lang yung ginagawa nyo. Di ba kayo gagamit ng protection? Di ba? So I hope maagapan itong disaster ngayon ng HIV sa Pilipinas kasi ang tinatamaan is yung mga Gen Z. Hindi ba nga mga Gen Z yan yung pang future growth ng Pilipinas, yan yung growth prospect ng Pilipinas kasi sila yung eventually magtratrabaho, di ba? Eventually sila yung magiging professional. Kung puro kabaklan ngayon yung ginagawa nila, eventually maging HIV positive sila, paano sila magtratrabaho, di ba? Ano yun, naasa na lang sila sa kanilang mga parents, ganun ba yon? So I hope yung puro kabaklaan yung ginagawa dyan ngayon, dapat be responsible and use your logic, hindi yung puro espada yung ginagamit nyo dyan, espadahan.